Oy, long time no see ha. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ay, mag-video muna tayo at may kukwento ko. So, hindi nga ako nagpe-Facebook kasi nga medyo tinatamad na ako at saka busy ako sa trabaho. Walang time gumawa ng content. Pero, minsan sumisilip ako. Hindi pala minsan. Oo, sa isang araw pa minsan sumisilip ako. Kaya lang, sa bawat bukas ko ng Facebook ko, ang mga dumadaan sa newsfeed ko, may isang tao na lagi kong nakikita na walang ginawa kundi magreklamo sa kanyang trabaho. Na kesyo ganito daw yung kasama niya, ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, nung medyo bata-bata pa ako, ganyan din ako. Lagi kong napupuna yung mga katrabaho ko na, bakit parang ako lang yung kilos ng kilos? Bakit sila parang wala lang? Yung ganon. Kasi nga, pag nagmamature na tayo, hindi na natin iintindihan. Kasi alam niyo, sa totoo lang, nung mga time na lagi kong iniintindi ang mga yung kasamahan ko sa trabaho, ay grabe, ang stress ko. Tulad din nung nakikita ko minsan sa Facebook na wala siyang ginawa kundi mag-rant. Hindi naman nakikita ng mga katrabaho niya yung mga sinasabi niya at yung mga hinanain niya. So, wala tayong magagawa. Sa akin lang, ngayon, napag-isip-isip ko sa totoo lang, nung panahon na lagi kong napupuna yung mga kasamahan ko sa trabaho na bakit hindi sila kumikilos, bakit parang ako lang ang nagtatrabaho, nai-stress ako, nawawalan ako ng ganang magtrabaho, tinatamad akong pumasok. Sinong nawalan? Ako, diba? So, magre-resign ako, lilipat na naman ako ng trabaho. Kasi nga, ang style ko, nung mga medyo bata-bata pa ako, na kapag ayaw ko na sa trabaho at hindi ako makapagtiis doon sa mga kasamahan ko, nagre-resign ako at nilipat ako ng ibang trabaho. So, alam niyo, sa totoo lang, kahit saang trabaho kayo pumasok, meron at merong mga katrabahong ganyan. Hindi mawawala, hindi maaalis. Yung bang feeling mo na, syempre, hindi natin sila kilala eh. Akala natin, yung tamang hinala tayo na laging tayo ang, parang lagi tayong binubuli, yung ganon. So, napag-isip-isip ko na hindi naman pala. Kasi, sa dami ng pinasukan kong trabaho, lalo na sa pagiging caregiver, na palipat-lipat ako na pinapasukan ko. Dahil nga, hindi ako makati sa mga katrabaho kong iba, mapahapon yan o mapaibang lahi o makalahi ko. May mga tao talaga na makakasama at makakasama mong tamad. Alam mo yun? So, nung mga time na yun, lagi ako nai-stress, tinatamad na akong pumasok, gusto ko na mag-resign, nagreklamo ko sa asawa ko. Pero dumating yung time na tumatanda na ako, na pag-isip-isip ko na hindi rin naman tama yung ginawa ko, na lagi akong, lagi ako anong tawag dito, nag-e-emote sa sarili ko na parang bakit laging ako na lang ba ang tao dito. So, para akong ewan. Pero ngayon, napagtanto ko na, meron pa rin dito sa trabaho ko, hanggang ngayon meron pa rin gano'n na kasamahan ko na parang, yung sa oras ng kabisihan, bigla-biglang nawawala, alam mo yun? Meron talagang ganong katrabaho, di mawawala sa loob ng kumpanya yon, sa totoo lang. At alam nyo ba, hindi ko na siya iniintindi. Wala akong pakialam. Minsan nga sinabihan niya pa ako na, hindi ka ba napapagod? Kilos ka ng kilos, takbo ka dito, takbo ka doon. Sabi ko, sinagot ko siya. Tama naman, hindi ko naman siya sinigawan. Sa mahinahon, kasi naman, caregiver ang trabaho natin, kaigo ang trabaho natin. Iniiwan sa atin araw-araw yung matatandang yan ng pamilya nila para alagaan natin kasi may mga trabaho sila at hindi nila pwedeng iwan mag-isa yan sa bahay nila dahil nga kung ano ang mangyari or madapa, matalisod or anuman. Siyempre, kaya iniiwan yan sa atin para alagaan natin, para para mabantayan natin na hindi sila madapa or kung anuman ang mangyari sa kanilang mga aksidente, di ba? So, sa akin lang, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kasi, nung sinita niya ako, or parang pinuna niya ako na takbo raw ako ng takbo at panay ang habol ko, caregiver ako eh. Iniwan sa atin yung matatanda para alagaan yung mga yon, hindi para tignan lang na, kaya nga, may mga matatanda kasi na talagang maaayos pa kumilos, maayos pang gumalaw, maglakad. Kaya lang, ang nila, meron silang demensya, ganun. Kaya hindi natin sila rin pwedeng pabayaan. May mga matatanda naman na nakakalakad pa rin naman pero ang mga paa nila ay mahina na. Madali na silang madapa or ano. Kaya kailangan, yun naman nakalagay naman yun sa mga kontrata nila kung ano ang dapat gawin sa kanila. 'Di ba? So, alam mo, sa totoo lang, kung nai-stress ka sa trabaho mo, kung lagi mong iintindihin yung mga kasamahan mo, walang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka lang. Sa totoo lang, lagi ako may sakit dati. Nung caregiver ako kasi lagi akong nai-stress, lagi akong tinatamad na akong pumasok. Kaya nga nagkaroon ako ng depression at anxiety noon. So ngayon, hindi ko na siya iniintindi. So, my pace ako. Ginagawa ko kung ano talaga ako sa pagdating sa trabaho. Kasi, alam mo, sa totoo lang, kahit ano sabihin ng mga kasamahan mo, magme-merit pa rin yan sa'yo.
Sa totoo lang, ikukwento ko sa inyo dito sa bago kong trabaho ngayon, kahit na may mga tamad pa din, at napapansin ko na minsan pinag-uusapan nila ako, wala na akong pake, sa totoo lang. Kasi alam niyo kung bakit. Maganda rin kasi yung pwesto na pinagtatrabahuhan ko kasi nakikita ka ng mga tao sa opisina, ng mga doktor. Kasi nga hospital yung pinagtatrabahuhan ko, di ba? So nakikita ka ng mga tao sa opisina, kung paano ka magtrabaho. Alam niyo ba sa totoo lang, every month nakakatanggap ako ng isang lapad sa trabaho ko. Alam niyo kung bakit? Dahil nga sa performance ko. Sa totoo lang, kahit na pagka masama pa pakiramdam ko, bigla-bigla ako nag-a-absent, hindi nawawala ang performance na, anong tawag dito, performance bonus ko buwan-buwan. Kahit na minsan, hindi ko nakakapag-absent ako sa loob ng isang buwan ng 4 na araw, hindi nawawala yung performance bonus ko. Buwan-buwan yun. So, ang laki ng tulong nun para sa pagbabayad ko ng Huken. Kasi nga siya kay Huken ako, company Huken ako, or company insurance ako. Kaya, wag mong masyadong intindihin yung mga kasamahan mo. May pace ka, gawin mo kung ano ka sa trabaho, tigilan mo yung pagpuna sa mga ginagawa nila at sa mga hindi nila ginagawa. Asahan mo, mawawala stress mo. Kasi nasubukan ko. 5 buwan na ako dito sa trabaho ko ngayon, yung bagong pinapasukan kong ospital. Kaya, alam mo sa totoo lang, sobrang busy, as in sobrang busy. Araw-araw, 42 ang pinapaliguan namin Magpapaligo ka, and then, hindi naman yun araw-araw na ako. Palitan kami. The next day, iba. Sa susunod, ako na naman. So, hindi lang ako mag-isa, kundi sa loob ng pag-upuro, 5 kami. And then, kasi nga siya rehabili, parang, kumbaga sa atin, orthopedic. Ganon. So, meron din silang, anong tawag dito? Nire-rehabili namin yung mga matatanda para maging maayos yung kanilang paglalakad ulit, lalong-lalo na yung mga na-stroke, yung mga hindi na makalakad yung isang paa, hindi na maigalaw yung isang kamay. Ini-exercise namin yon araw-araw. So, may mga ginagamit kaming mga kuryente sa katawan nila. So, yun, talagang nakakapagod kung saan nakakapagod. Pero, alam mo, kung papansinin mo yung mga kasamahan mo sa trabaho na hindi gumagalaw at feeling mo ay binubuli ka nila, lalo ka lang mapapagod. Gusto mo ba yun? Pagod ka na nga sa trabaho, pagod pa yung utak mo, di ba? So, ang payo ko lang sa'yo na walang ginawa kundi mapansin yung mga kasamahan niya. Iwasan mo yun. Bawas stress. Sa totoo lang, mababawasan ang stress mo. Basta gawin mo lang kung ano ka talaga, kung ano lang yung kaya mo, kung ano yung trabaho mo. Huwag mo silang pansinin kung ayaw nilang gumalaw kasi sa totoo lang, isa lang may papayo ko sa'yo. Sa'yo at sa iyo magme-merit ang mga ginagawa mo. Hindi man sa ngayon, hindi man napapansin ngayon, pero darating ang time. Kahit nasabihin pa nila na ikaw tagapagmana ka, huwag mo sila intindihin. Oo, ganun na lang. Sabi mo, oo, gusto kong maging tagapagmana. Yung ganun. Basta gawin mo lang kung anong tama, kung ano yung dapat mong gawin sa trabaho. Huwag mo silang intindihin. Kasi naranasan ko talaga yan na noong lagi ko silang iniintindi. Sobrang, lagi akong may sakit. Lagi akong nai-stress. Sumasakit ang ulo ko. Yung pala dahil doon. Pero nung pumasok ako dito, meron pa rin ganun. Pero, hindi ko na siya iniintindi. Alam niyo, sa totoo lang, masaya ako sa trabaho ko ngayon. Kahit napagod ako, hindi na yung katulad ng dati na parang, ayoko na naman pumasok kasi makikita ko na naman si ganito, si ganyan. Ngayon hindi na kasi nga nakontrol ko na siya. Pilitin mong kontrolin yung sarili mo, hindi yung kaya ka pumasok hindi para sa kanila, kundi para sa trabaho mo. Kontrolin mo yung sarili mo na wag silang pansinin as long as hindi kanila sinasaktan, walang ginagawang masama sa'yo. Go lang, magtrabaho ka lang ng maayos. So yun lang, medyo kasi lagi ko na siyang napapansin na lagi na lang siyang may daing at may problema sa kanyang trabaho. Sana mapanood mo to. Huwag mo silang intindihin, gawin mo lang kung ano ang dapat. So, kung hindi mo talaga kaya at lagi mo talaga silang napapansin at talagang sadyang binubuli ka nila, walang ibang paraan dyan kung hindi mag-resign ka at maghanap ka ng trabaho na aayon sa'yo. So, yun lang payo ko lang sa'yo. Basta, gawin mo lang kung ano ang tama.